Alam kong mali pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ako po pala si Danica, isang bay na mula sa Zamboanga City. Nagkaroon ako ng girlfriend nung high school. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Leslie. Bay din po si Leslie. Sobrang bait niya, malambing, maalaga, at ibang klase magmahal. Siya rin po ang dahilan kung bakit ako nagbago at tuluyan lumayo sa bisyo ko. Nagyoyosi kasi ako dati pero dahil sa araw-araw niya akong pinagsasabihan ay nagawa kong ihinto ito. Alam ko naman na para din yun sa akin. Si Leslie ang naging dahilan kung ba't naging masaya at punong-puno ng kulay ang high school life ko. Walang boring moments pag siya ang kasama ko. Kapag meron kaming hindi pagkakaintindihan, ay madalas na siya pa ang unang kumakausap sa akin para maging okay kami. Masasabi ko na maaaring siya na talaga yung makakasama ko habang buhay. Nang makagraduate kami ng high school ay napag-usapan namin na sa iisang university kami mag-aaral para magkasama pa din kami. Yun nga ang nangyari, nakapasok kami sa parehong university. Magkaiba man kami ng course ay nagagawan pa din namin ng paraan para magkita kami sa school. Kilala siya ng friends at classmates ko at ganoon din ako sa friends at classmates niya. Sobrang ganda at gaan ng takbo ng buhay namin ng panahon na yon. Kaya lang sa di inaasahang pangyayari, nasa ikalawang taon kami sa kolehiyo nang bigla nakatanggap ng masamang balita ang pamilya ko. Na-hit and run daw ang tita ko na nasa ibang bansa. Dead on the spot si tita. Si tita ang bunsong kapatid ng mama ko at siya ang nagpapaaral sa akin. Naglaho na parang bula lahat ng pangarap ko sa buhay nang mawala ang tita ko. Dahil sa pangyayaring yon ay kinakailangan kong huminto sa pag-aaral para makapaghanap ng trabaho. Mahirap lang kasi kami at sobrang laki ng ambag ng tita ko para may makain kami sa pang-araw-araw ng pamilya ko. Napilitan ako sumama sa pinsan ko papuntang Maynila upang doon maghanap ng trabaho. Naiwan ko mag-isa sa Zamboanga si Leslie. Alam kong malungkot siya. Alam kong hindi niya gusto na magkalayo kami. Pero dahil sa napaka-maunawain niyang tao, ay nagawa niya pa din na payagan akong umalis. Nakahanap naman agad ako ng trabaho sa isang BPO. Panggabi ako kaya minsan na lang kaming makapag-usap ni Leslie. Madalas kasi akong tulog sa umaga at paggabi naman ay busy na ako sa work ko. Aminado ako na hindi ko kayang pagsabayin ang career at love lalo na pag LDR ito. Dahil doon ay nagsimula ng lumabo ang relasyon namin ni Leslie. Mahal na mahal ko si Leslie pero alam ko sa sarili ko na hindi ko na kayang gampanan yung papel ko bilang girlfriend niya. Kinausap ko ng maayos si Leslie upang makipaghiwalay na dito. Mabigat ang desisyon na binitawan ko sa kanya. Pero kailangan ko itong gawin para na rin hindi kami mahirapan pareho. Sobrang sama ng loob sa akin ni Leslie. Doon ko lang siya nakita na galit sa akin. After ng breakup namin, ay tuluyan na kami nawala ng komunikasyon. Inilayo niya na ng tuluyan ang sarili niya sa akin. Sinubukan kong mag-reach out pero never siya nag-reply sa mga text at chat ko. Hindi na ako nagkaroon ng bagong karelasyon simula nun dahil si Leslie pa din talaga ang laman ng puso ko. Ibinaling ko na lang lahat ng atensyon ko sa work ko. 2 years after the breakup ay nabalitaan ko na may boyfriend na daw si Leslie. Sobrang sakit. Yung feeling na dati sa akin siya. Dati ako yung nagpapasaya sa kanya. Dati ako yung inaalagaan niya. Dati ako yung niyayakap at hinahalikan niya. Ngayon ibang tao na. Grabing kirot ang tumusok sa puso ko. Medyo nainis pa ako sa nagbalita sa akin dahil sana hindi na lang niya sinabi para hindi ako nasaktan ng ganito. Year 2021. Mataas na ang posisyon ko sa pinapasukan kong BPO. Single pa din ako. Hindi na ako umuwi sa Zamboanga. Pamilya ko na lang ang pinapaluwas ko dito sa Manila. Wala na rin akong balita kay Leslie. Isang umaga ay chinat ako ng high school friend ko. Kailangan ko na daw umattend sa reunion namin.
Sa pilitan dahil ang tagal na daw nilang hindi ako nakikita at nakakabanding. Masyado daw ako nagpapayaman dito sa Manila at kinalimutan ko na daw sila. Mas pinili ko kasi na lumayo at umiwas para wala na ako mabalitaan tungkol kay Leslie. Sa reunion na yon ay sigurado ako na muli kami magkikita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag nakita kami. Tinanong ako ng friend ko kung bakit ba ayaw kong umattend. Siguro naman daw naka-move on na ako sa breakup namin dahil sobrang tagal na nun at malapit na nga daw ikasal si Leslie. Sobra akong nagulat sa sinabi niya. Doon ako nakapag-isip-isip na siguro dapat na talaga na umuwi ako. Makausap ko man lang si Leslie kahit sa huling sandali bago siya ikasal. Holy Week ang reunion dahil sa week na yun lang available ang iba pa naming kabatch. Araw ng reunion, maaga akong dumating sa school namin. Palingali nga pa ako sa paligid baka sakaling makita ko si Leslie. Ngayon ko na lang ulit siya makikita at medyo excited ako kahit papano. Dumiretso ako sa covered court ng school namin kung saan gaganapin ang reunion. Nakikita ko na ang iba kong mga kaklase. Lumapit ako at nakipagkamustahan. Maya-maya ay paisa-isa na dumarating ang mga kaklase ko. Hanggang sa dumating na rin si Leslie. Malayo pa lang ay nakilala ko na agad siya. Walang nagbago kay Leslie. Ganon-ganon pa din siya nung huli ko siyang makita. Lalo siyang gumanda sa paningin ko. Muli ay bumalik lahat ng feelings ko sa kanya, pati na rin ang memories naming dalawa. Nginitian ko siya nang makalapit na siya sa amin. Gumanti naman siya ng ngiti sa akin. Nag-umpisa na ang programa, naging busy na ang lahat. Nabakuran na rin ako ng mga kaibigan ko kaya halos hindi na talaga nagkaroon ng pagkakataon na magkausap kaming dalawa. Nang matapos na ang programa at ang konting salo-salo ay napagkasunduan namin ng mga kaibigan ko na pumunta sa paseo. Kasama siyempre si Leslie dahil part siya ng circle namin. Sa paseo ang favorite namin magkakaibigan na tambayan ng high school. Doon din kami madalas na nagde-date ni Leslie dati kaya hindi maiiwasan na lalong maalala ang mga nakaraan. Nung nasa paseo na kami, ay kay Leslie ako tumabi para makapag-usap kami. Kinamusta ko agad siya at nakumpirma ko mismo sa kanya na totoo nga na malapit na siya ikasal. Pero habang sinasabi niya sa akin ay kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ang tagal kitang hinintay, Danica. Naiiyak nitong sabi sa akin. Alam mo ba, ikaw lang naman ang dahilan kaya umattend ako ng reunion. Gustong-gusto kitang makita at makausap. Ang dami kong gustong itanong sa'yo. Ang dami kong gustong isisi sa'yo. Pero ngayon na nakita na kita, parang wala na akong masabi. Dagdag pa nito. Sorry Leslie. Sorry dahil bumitaw ako sa'yo. Ito lang ang nasabi ko sa kanya. Hindi pa rin kami nakapag-usap ng maayos dahil baka mapansin na kami ng iba pa naming kaibigan. Mahirap na din kasi lalo na at engaged na si Leslie. Nang matapos na ang inuman at magsiuwian na ang mga kaibigan namin, ay minabuti namin magpaiwan ni Leslie. Nakaupo lang kami doon, nakatingin sa malumanay na paggalaw ng mga alon sa karagatan at dinadamdam ang malamig na hangin na dumadampi sa aming mga muka. Leslie, malumanay kong tawag sa kanya habang hinahawakan ang kamay niya. Bigla niyang inialis ang pagkakahawak ko sa kamay niya at mahinahong sinabi, Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Inunawa naman kita sa lahat pero iniwan mo pa din ako. Akala ko pag hindi kita pinansin ay magagawa mong umuwi at kausapin ako. Pero nagkamali ako. Wala ka man lang ginawa. Hinayaan mo tuluyan ako mawala sa'yo. Akala ko ba mahal mo ko? Ang tagal kitang hinintay. Tama na, Leslie. Sorry. Alam ko kasing madami na akong pagkukulang sa'yo. Mahal na mahal kita pero feeling ko hindi na sapat yung pagmamahal ko. Sorry. Alam kong huli na ang lahat pero gusto ko lang din sabihin sa'yo na mahal pa rin kita. Wala na akong ibang kayang mahalin, Leslie. Wala na. Naiiyak akong sagot sa kanya at dahil na rin sa bugso ng damdamin, ay bigla ko siya niyakap. Niyakap niya din ako habang hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak. Ang labo mo.
Ang labo mo, Danica. Ang labo mo. Saad pa nito. Inilabas niya sa akin lahat ng naipon niya sama ng loob. Galit at puot sa loob ng maraming taon ng gabi na yon. Tinanggap ko lahat yun. Iniisa wala akong isinisi sa kanya dahil wala naman talaga siyang mali na ginawa sa akin. Tahan na, Leslie. Malambing kong sabi sa kanya at walang pagdadalawang isip ko siyang hinalikan. Ginantihan din niya ako ng halik at muli kami nagyakapan. Ayaw ko pang umuwi. Saad nito sa akin. Saan mo pa gustong pumunta? Tanong ko sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin pero para bang nabasa ko kung ano ang gusto niyang ipahiwatig. Basang-basa ko pa rin si Leslie. Kabisado ko pa rin siya. Dinala kami ng aming mga paa sa isang hotel at doon ay may nangyari. Alam kong mali pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayaw kong pigilan ang sarili ko. Kahit ngayon lang, gusto kong maramdaman muli yung pagmamahal ng Leslie ko. Naging makasarili ako ng gabi na yon. Hindi ko na inisip na may ibang tao na masasaktan sa gagawin namin. Ang mahalaga ay muli naming maiparamdam ang pagmamahal namin sa isa't isa. Malalim na ang gabi nang hinatid ko siya sa kanila kaya wala na nakapansin sa amin. Mahal na mahal kita, Danica. Pero hanggang dito na lang tayo. Malapit na akong ikasal. Maraming salamat sa maraming taon na pinagsamahan natin. Malungkot niya sabi sa akin. Muli ay buong pagmamahal ko siyang hinalikan at niyakap ng mahigpit bago ako nagpaalam. Madahan niya pa ako nilingon bago siya tuluyang pumasok sa bahay nila. Huling sulyap sa tao na minahal ko ng sobra. Hindi na kami nagkaroon ng komunikasyon pa ni Leslie. Sinadya namin putulin ito dahil alam namin na lalo lang madaragdagan ang mga kasalanan namin pag nag-usap pa kami. Paminsan-minsan naman ay naikikwento pa din siya ng mga kaibigan ko. Dito ko nga napag-alaman na Princess Danica pala ang ipinangalan niya sa anak niya. Sinusubukan ko rin na makipag-date sa iba, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin makita yung tao na kayang humigit kay Leslie. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you